BINI, nag-trend worldwide. Matapos ang Summer Sonic debut, grabe ang international buzz. Mga kapuso at kapamilya, isang malaking moment na naman para sa P-pop at para sa buong Pilipinas. Ang ating pambansang girl group na BINI ay muling gumawa ng ingay sa international stage matapos nilang mag-perform sa isa sa mga kilalang music festival sa Japan, ang Summer Sonic 2026. At hindi lang basta performance ang pinag-uusapan ngayon dahil matapos ang kanilang debut performance sa Summer Sonic sa Osaka, Japan, naging usap-usapan online ang BINI at nakakuha sila ng malaking atensyon mula sa fans at music enthusiasts. Kaya ang tanong ng marami, ano nga ba ang nangyari sa Summer Sonic? Bakit muling nag-iingay ang BINI sa international stage? At higit sa lahat, ito na ba ang isa sa mga pinakamalaking senyales na talagang umaabot na sa global stage ang P-pop? Mga blooms, samahan ninyo ako sa video na ito dahil pag-uusapan natin ang malaking performance ng BINI, ang kanilang preparations, ang kakaibang sorpresa sa kanilang setlist at kung bakit napakahalaga ng Summer Sonic appearance na ito para sa kanilang career. Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lamang dito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga pinakabagong balita at showbiz updates. Unang-una, ano ba ang Summer Sonic? Ang Summer Sonic ay isang malaking music festival sa Japan na nagtatampok ng iba't ibang international at Japanese artists. At ngayong 2026, kabilang sa lineup ang dalawang malalaking pangalan mula sa Pilipinas, BINI at SB19. Ibig sabihin, hindi lang isang Filipino artist ang nakapasok sa ganitong klaseng international festival. Dalawa sa pinakamalalaking pangalan ng P-pop ang sabay na nagdala ng Philippine music sa Japan. At para sa BINI, naging espesyal ang pagkakataong ito dahil August 14 ang kanilang Osaka performance. Ayon sa mga ulat, umakyat ang BINI sa mountain stage sa Osaka at naghatid ng isang energetic performance para sa Summer Sonic crowd. At syempre, hindi pwedeng basta-basta ang preparation para sa ganitong klaseng stage. Lalaking international audience ang kanilang kaharap. Iba ang pressure, iba ang expectation. At alam natin kapag international festival, hindi lamang mga Pilipino ang nanonood. May mga Japanese fans, may international music fans. May mga taong posibleng unang beses pa lang marinig ang pangalan ng BINI. Kaya malaking opportunity ito para maipakita ng grupo kung ano ang kayang gawin ng isang Filipino girl group sa isang global music festival. At isa sa mga pinaka-pinag-usapang bahagi ng kanilang performance, ang kanilang setlist. Nag-perform ang BINI ng 9 na kanta sa kanilang Osaka set. At hindi lamang puro familiar BINI hits ang kanilang dinala. May mga kanta silang pinili na talagang makapagpapakita ng kanilang energy, vocals, performance skills at personality bilang grupo. At dito naging interesting ang isang malaking surprise. Dahil sa kanilang performance ng Born to Win at Salamin Salamin, nagkaroon ng Japanese lyrics ang ilang bahagi ng kanilang mga kanta. Isipin ninyo iyon, ang isang Filipino girl group na kumakanta ng Filipino songs sa isang malaking Japanese music festival at nagbibigay ng Japanese twist sa kanilang performance. Para sa maraming fans, napakagandang paraan iyon para mas maging accessible sa local audience. At higit sa lahat, ipinapakita nito na hindi kailangang mawala ang identity ng BINI para makapasok sa international market. Sa halip, pwedeng dalhin ang sariling music at culture habang gumagawa ng paraan para mas makonekta sa audience sa ibang bansa. At iyan ang isa sa mga bagay na talagang interesante sa global journey ng BINI. Kung tutuusin, hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakatuntong ang BINI sa malaking international stage. Ngayong 2026, nakita na rin natin ang kanilang performance sa Coachella. At doon pa lang, nakita na natin kung paano nila hinaharap ang pressure ng isang malaking international festival. Ayon sa ABS-CBN, nag-perform ang BINI sa Coachella na may 42-minute set na pinaghalo ang high-energy dance performances, pop music at kanilang mga homegrown hits. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang Summer Sonic, hindi ito isang isolated event. Bahagi ito ng mas malaking journey.
Parang bawat international appearance ay isa pang hakbang, isa pang stage, isa pang audience, isa pang pagkakataon para makilala ng mundo ang BINI. At kung tutuusin, napakalaking pagbabago nito kumpara sa mga panahong ang P-pop ay madalas lamang na pag-uusapan sa loob ng Philippine music scene. Ngayon, may BINI na sa international festivals. May SB19 sa international festivals. May Filipino artists na nakikipagsabayan sa iba't ibang international performers. At unti-unti, lumalaki ang conversation tungkol sa P-pop. Pero bakit nga ba naging malaking usapin online ang BINI matapos ang Summer Sonic? Simple lang, dahil kapag may Filipino artist na nagpe-perform sa international stage, natural na mabilis itong napapansin ng Filipino fans. At kapag dumami ang posts, reactions, clips, at discussions online, mas lalong lumalaki ang momentum. Ayon sa ABS-CBN, nag-trend worldwide ang BINI matapos ang kanilang Summer Sonic debut. Pero dito rin tayo kailangang maging maingat. Kapag sinabing worldwide trending, hindi ibig sabihin na literal na buong mundo ay pinag-uusapan ang BINI. Ang mas mahalagang punto ay nagkaroon sila ng significant online attention at malaking fan conversation kasunod ng kanilang performance. At iyon ang magandang bagay na dapat pagtuunan, hindi lamang kung gaano karaming views ang isang video. Hindi lamang kung anong hashtag ang nagtrend. Ang mas mahalaga ay, may mga bagong audience bang nakakita sa BINI? May mga bagong listeners bang na-curious sa kanilang music? May mga international fans bang nagsimulang maghanap tungkol sa grupo? Dahil iyon ang tunay na halaga ng international festival appearance. At syempre, malaking bahagi rin dito ang BLOOMS. Hindi maikakaila na napakalakas ng support system ng BINI. Sa tuwing may international appearance ang grupo, makikita mo ang Filipino fans na talagang nagsisikap na suportahan sila online. May nagpo-post ng clips, may gumagawa ng edits, may nagsasalin ng lyrics, may nag-i-introduce sa BINI sa international audiences. At may mga fans na talagang naglalaan ng oras para ipaliwanag kung sino ang bawat member at kung bakit mahalaga ang BINI sa P-pop. Kaya hindi lamang BINI ang gumagawa ng global push. Kasama rito ang kanilang fans at kapag nagtutulungan ng artist at fanbase, mas nagiging mabilis ang pagkalat ng music. Pero may isa pang bagay na dapat nating pag-usapan. Ang BINI ay hindi lamang pumupunta sa ibang bansa para mag-perform. Nasa isang mas malaking international expansion phase ang grupo. At makikita natin iyon sa kanilang activities nitong mga nakaraang buwan. From the Philippines to the United States to major international festivals. At ngayon Japan, ibig sabihin lumalaki ang kanilang exposure. At bawat bagong market ay may bagong challenge. Ibang culture, ibang audience, ibang music preferences, ibang expectations. Pero ang magandang tanong ay, paano nila gagamitin ang mga experience na ito para mas mapalakas pa ang kanilang identity? Dahil ang pagiging global artist ay hindi lamang tungkol sa pagpunta sa maraming bansa. Ito ay tungkol sa paggawa ng music na kayang marinig ng iba't ibang tao habang nananatiling authentic. At dito pumapasok ang Japanese version ng kanilang songs. Napakagandang example nito. Hindi nila kailangang tanggalin ang Filipino identity ng BINI. Hindi nila kailangang baguhin ng buo ang kanilang sound. Sa halip, nagdagdag sila ng element na maaaring mas makakonekta sa Japanese audience. At para sa akin, iyon ang mas interesting na direksyon. Dahil ang tunay na global music ay hindi nangangahulugang kailangan mong maging katulad ng ibang bansa. Minsan, ang kailangan mo ay ipakita kung ano ang unique sa iyo. At iyon ang maaaring maging dahilan kung bakit interesado ang ibang tao. Ngayon, may isa pang exciting na bagay para sa mga blooms. Hindi pa tapos ang BINI sa Summer Sonic dahil mayroon pa silang Tokyo performance sa August 16. Ayon sa Summer Sonic schedule, ang Day 3 ng festival ay August 16 at nakatakda ring mag-perform ang BINI sa Tokyo. Kaya kung naging malaking usapan ang Osaka performance, abangan natin kung ano ang mangyayari sa Tokyo dahil maaaring mas marami pang fans ang makakita sa kanila. Mas maraming clips ang maaaring kumalat.
mas maraming Japanese audience ang maaaring makakilala sa BINI at posibleng mas lumaki pa ang international conversation tungkol sa grupo. Ito ang exciting part. Hindi pa natin alam kung gaano kalaki ang magiging epekto ng second performance, pero malinaw na may pagkakataon ang BINI na gamitin ang momentum mula Osaka papunta sa Tokyo. At para sa Filipino fans, napakalaking bagay nito. Dahil bawat successful performance ng BINI sa international stage ay nagbibigay ng visibility hindi lamang sa grupo kundi pati sa P-pop. Kapag may foreign listener na unang nakilala ang BINI, posible ring ma-curious siya sa ibang Filipino artists. At kapag nangyari iyon ng paulit-ulit, mas lumalaki ang possibility na magkaroon ng mas malaking international audience ang Filipino music. At doon nagiging mas exciting ang future ng P-pop. Pero syempre, hindi rin natin dapat kalimutan na hindi madaling makarating sa ganitong stage. May training, may rehearsals, may vocal preparation, may choreography, may pressure, may travel, may jet lag. At higit sa lahat, may expectation na kailangang panindigan. Kapag Filipino artist ka at nagpe-perform ka sa ibang bansa, alam mong maraming Pilipino ang nanonood. Gusto nilang maging proud sa iyo. Gusto nilang makita kang magtagumpay. Kaya malaking responsibility din ang dala ng isang international performance. At base sa reaksyon sa Summer Sonic, mukhang na-deliver naman ng BINI ang energy na inaasahan ng kanilang fans. Kaya kung tatanungin natin, BINI, global na ba? Siguro mas tamang sabihin na BINI is clearly on a global journey. Hindi natin kailangang madaliin ang label na global superstar. Hindi rin natin kailangang ikumpara sila sa ibang international artists. Mas magandang tingnan ang actual progress. Coachella, Summer Sonic, international performances, international fans, growing online attention, at patuloy na pag-expand ng kanilang music. Iyan ang mga concrete signs na lumalaki ang reach ng BINI. At kung magpapatuloy ang momentum na ito, napakalaki ng possibility na mas marami pang international opportunities ang darating sa kanila. At para sa mga blooms na matagal nang sumusuporta sa grupo, siguro isa sa pinakamagandang feeling ngayon ay makita kung gaano kalayo ang narating ng BINI. Mula sa local stages, hanggang sa mas malalaking venues, hanggang sa international festivals. Ngayon, nakikita na natin ang 8 miyembro na nakatayo sa isang stage sa Japan at kumakatawan sa Philippine P-pop. At hindi lang sila basta pumunta doon. Nag-perform sila. Nagpakita sila ng energy. Dinala nila ang kanilang music at gumawa sila ng paraan para mas makonekta sa Japanese audience. Iyan ang klase ng moment na maaaring balikan nila pagkalipas ng ilang taon at sabihin, dito nagsimulang maging mas malaki ang mundo namin. Kaya sa mga nanonood ngayon, ano ang masasabi ninyo sa BINI? Summer Sonic performance? Para sa inyo, alin ang pinaka nagustuhan ninyo? Ang energy ng performance? Ang setlist? Ang Japanese version ng Born to Win at Salamin Salamin? O ang fact na isa na namang malaking international stage ang kanilang napuntahan? I-comment ninyo sa baba dahil gusto kong malaman ang inyong reaction. At syempre, kung bloom ka, huwag kalimutang suportahan ang BINI sa kanilang Tokyo performance. Dahil August 16, may isa na namang pagkakataon para ipakita ng BINI kung ano ang kayang gawin ng Filipino P-pop sa international stage. Sa huli, ang BINI story ay hindi lamang tungkol sa isang festival performance. Ito ay tungkol sa isang grupo ng Filipino artists na unti-unting lumalabas sa local stage at humaharap sa mas malaking mundo. At habang lumalaki ang kanilang audience, dala nila ang isang bagay na hindi dapat mawala, ang kanilang Filipino identity. BINI may be performing in Japan. BINI may be performing in international festivals. Pero ang music, energy, at pride na dala nila ay galing pa rin sa Pilipinas. At iyon ang dahilan kung bakit espesyal ang bawat international performance nila. Mula Pilipinas, papunta sa Japan, at ngayon, mas maraming tao sa mundo ang unti-unting nakikilala ang BINI. Kaya masasabi natin, hindi pa ito ang finish line. Ito pa lang ang simula ng mas malaking journey. BINI, tuloy lang. At sa mga blooms,
Patuloy lang ang suporta. Dahil habang umaakyat ang BINI sa international stage, sabay-sabay din nating nasasaksihan ang pag-angat ng P-pop. Ako ang inyong kasama sa latest showbiz updates. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kapwa Blooms. At tandaan, BINI is not just representing themselves. They are showing the world what Filipino P-pop can do. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa susunod na showbiz update.